Sunod-sunod na talaga ang mga kasong kriminal at iba pang kaso ang ginagawa at ipinapile ng gobyerno ng pribadong sektor na mga di umano'y naging biktima ng Duterte administration. At ito pang kinakaharap na sunod-sunod ding mga kaso nitong si Vice President Sara. Okay? At yan po ay sa aking pananaw at observation, opinion, ay yan ang pagpapatupad talaga ng ating batas. Tama lang po yan. Kasi kung ano man ang ating reklamo at reklamo nyo sa mga umaabuso, ay yan po ang tamang proseso ay dalhin sa proper forum tulad ng korte. Para nga ho, mabigyan sila ng due process din at maparusahan kung dapat parusahan. Kasi itong si dating Pangulong Duterte at mga Duterte, may mga kaso ng kriminal na naipile sa Department of Justice, no? Si Trillanes pa nagpile about smuggling at kung ano-ano. Ay ngayon po ay disbarment naman ang kinakaharap ni former President Duterte dahil yung civil society, marginalized sector ay hindi na nakatiis, nagpunta na ng Korte Suprema para po pawalang bisa na ang lisensya ng pagiging abogado. Ay kung matutuloy ang impeachment after election, ay di ba si Sara Duterte ay nagpahayag na nag-volunteer daw ang kanyang ama na maging abogado. Ay paano maging abogado yun kung madidisbar? Sana magkaroon din po ng development yung kasong yan before yung impeachment. Kasi ngayon mukhang malabo na nga ang impeachment kasi nagsalita na ang Pangulo na yung wrong timing, mali yung panahon ng kalaban. So pwede ho yan talakayin after election. Sa isang banda sa aking paniniwala, baka makakabuti rin yun dahil yung mga pro-Duterting senador, ay sabi nila hindi na daw mananalo, ay yan daw magtatanggol kay Sara. So pag natalo sa eleksyon sa Mayo, ang mga pro-Duterte senador, ay talagang ma-impeach na yun si Sara. Parang ganon, after election. At after election, mas magiging aktibo ang Kongreso at Senado. Lalo na ang Kongreso dahil marami mga congressman siguro bago or mga kakabalik at alam nila yung impeachment process. At mahaba ng panahon pag after election yung impeachment. Kasi nga, yung 1-year ban ay hindi naman yata magiging problema yon. Okay? Dahil kung 1-year ban na pag-usapan, December na i-file, sa December pa rin mag-expire. So pasok na pasok pa yan sa incoming 20 Congress na magsisimula sa July. Kasi Mayong eleksyon, okay, June 30, matatapos na ang term ng lahat ng mga incumbent congressman at senador, tapos yung mga bagong mahahalal ay magsisimula na ng July 1. Tuloy-tuloy na ho yung 20 Congress. Okay? So, dahil dyan, balikan natin itong mga kasong hindi biro, mga kasong kriminal na naipile kay Duterte at Sara, yung mag-amang Duterte at mga Duterte. Pagkatapos, ito nga, ang impeachment ay tuloy pa rin yan. Hindi pa ho mawawala yan, mananatiling buhay yan dahil nandiyan ang mga complainant. Dadaanin na nga po sa mga rally. At yan sa maraling yan, siguradong ihahayag yung mga paniniwala nilang betrayal of public trust, graft and corruption, at iba pa. May rally na sa 30 ng buwang ito, ang marginalized sector at civil society group. Gusto yatang ipakita nila kung ano ang pwersa nila. Dahil kasi kailangan daw po ay managot ang dapat managot. Okay? Pero hindi akalain, pinagsisisihan na kaya ng mga Duterte ang kailang mga ginawa. Hindi ko sinabing guilty na sila, pero hindi nila inaasahan siguro na ganitong sunod-sunod ang mga kaso. Sa dami ng kaso na ng mga Duterte, talagang pag wala na silang gagawin, kundi humarap na lang sa hearing at court, public hearing o hearing kapag nagtraya na sa korte pag umabot yan. Ay itong pinakahuling na disbarment, ito hindi hubiro ito. Kasi yung pagiging abogado, matagal na pinag-aralan yan, matagal na pinaghirapan yan. Tapos kung madidisbar pa, isipin mo, first time ito former president, merong kasong disbarment before Supreme Court. Ibig sabihin may mga taong hindi na natutuwa at galit na dito kay Duterte kasi hindi lang kasong kriminal lang sinampas sa mga korte, kung hindi, ito na nga, pagtanggal ng lisensya bilang abogado. Antindi niyan. Antindi. Good luck sa Integrated Bar of the Philippines. Sila ho ang magre-review niyan. At kung ano man ang kanilang recommendation, ay din po ang isa sa mga pagbabasihan ng mga maestrado ng Supreme Court. Kasi kung yung mga gunita, si Larry Gadon, Attorney Gadon, dinisbar dahil daw nagmumura. Di ba? Merong complainant na isang media man na pinagmumura ni Gadon, di umano, ayun. Yun ang naging dahilan ng disbarment.
Okay? So, pagdating sa murahan at iba pa, abay mas maraming ginawa si Duterte noon. Mula noon hanggang ngayon, nagmumura yan, lalo na ng mayor yan, lalo na ho ng presidente. At yung sinasabing human rights violation, kasi nga buhay na buhay ang mga complainant, nag-iiyakan sa hearing sa Kongreso nitong nakaraang taon, ang mga biktima ng tukang. Yun po yan. So talagang hindi biro. Malamang hindi na inaasahan o hindi inasahan ng mga Duterte na ganito ang kailang aabutin na kaliwat ka ng mga pananagutan sa batas dahil iba't iba rin ang mga complainant. May complainant before International Criminal Court, may complainant before Department of Justice sa ating mga korte, papunta sa ating korte, at may complainant naman dyan sa Supreme Court. At iba pa itong impeachment. So grabe. Grabe yan. Hindi biro yan. Pag nagsabay-sabay yan ng hearing, ay wala na silang gagawin kung hindi harapin yan. Hindi naman pwedeng hindi harapin. Yan ang pagpapatunay ng lakas ng batas. Yan ang pagpapatunay at maging aral sa kahit na sino ang maging pangulo at opisyalis ng ating gobyerno. Pagdating ng araw, hahabulin kayo. Pagdating ng araw, may pananagutan kayo. Pag nakapwesto ang isang pangulo, yan ay may immunity, hindi pwedeng kasuhan. Pero pagkatapos ng term at merong nagreklamo, merong nakita mga violation, may nakita mga ebidensya, ay legal lang kayo ay kasuhan. Maging aral ito sa mga nagiging pangulo na huwag silang aabuso dahil pagka natapos ang kanilang term, napakaigsi lang ng 6 na taon na pagiging pangulo. Pagkatapos niyan, magagaya kayo kay Duterte, nakaliwat ka na kaso. Kahit na may edad na, halos, kung di ako kakamali, 79. Mag-80 years old na kasi 1945 yun si Duterte. Sinasabi lang niya, 73 years old, puro mali ang kwentahan. Pero pag tingnan natin yung kanyang birth certificate, 1945. So ano ibig sabihin yan? Ngayon, 2025, ay halos 80 years old na yan. Pero hindi pinag-uusapan yun kasi hindi pa naman siya guilty. Pero ang kaso ay patong-patong na. Although sinasabi ng mga abogado ng kailang kampo na lahat yan, wala yan, lahat yan madidismiss, lahat yan walang ebidensya, ay huwag kayo maniwala doon. Hindi ang korte ang may sabi, siya lang yun. So saywar lang yan, pakondisyon lang. Hindi natin pwedeng pangunahan ng korte after maipali sa kanila ang mga kaso na kung anong kinakaharap. Si Sara, marami pang kasong haharapin yan. Dahil hindi pa nga ho na-evaluate mabuti ng Department of Justice yung recommendation ng NBI matapos yung investigasyon at inindyan ni Sara Duterte ang 2 beses na imbitasyon na siya humarap sa investigasyon ng NBI tungkol doon sa kanyang banta sa buhay ng Pangulo, First Lady at the Speaker of the House. Hanggang nasa tapos yung deadline, December 31, hindi pa rin nagpakita si Sara sa NBI. Kawalan ng respeto. So meron na pong recommendation ng NBI sa prosecution panel, service ng DOJ. Ini-evaluate na nila. Another case yan. Dahil active threat ang treatment ng national security ng bansa doon sa mga pag-uutos, pagbabanta sa buhay ng Pangulo nang galing sa Vice President. Hindi normal yun. Pangalawang Pangulo dapat katuwang sa development, katahimikan at kaunlaran ng bansa. Pero siya yung nag-utos, siya yung nagbanta sa buhay ng Pangulo. Kaya talagang national threat yan. Hindi yan normal. Abnormal yan na nangyari. Pero nangyari, kaya nakuha ni sa Babdalo, mananagot at pinapanagot na sila ng gobyerno, ng pribadong sektor, ng mga civil society, at marginalized sector na naglalakas na ng loob mag-file ng mga reklamo at kaso against Duterte's family. Please like, share. Wala akong personal nito, issue lang. Maging matalino para alam ang issue. Pag sarado ang pag-iisip, negative sigurado ang magiging comment nyo. Kaya kailangan maging professional, alam ang pinag-uusapan. Please like, share ng video ito.